ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Minsan pa nga pong the best na palakpak para po sa ating Panginoon. Pinagpala pong linggo sa ating lahat. Nabati niyo na po ba ang inyong mga katabi ng magandang umaga? Handa na po ba tayong lahat mga kapatid na sumamba sa oras pong ito? Sino po sa atin dito sa nakalipas pong buong linggo ay may mga natanggap po siya na biyaya, na blessings mula sa Lord? Amen po ba? Amen. Sino naman po sa atin dito yung may mga pinagdaanan din pong pagsubok sa buhay? Amen po ba? Amen. Nawa po katulad nga po ng aawitin po natin ngayong umagang ito. At katulad nga rin po ng sinasabi sa Job chapter 1 verse 21, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ito po yung nawa maging pagpapasya po natin. Sa bawat pagpapala at pagsubok po ng buhay, patuloy po nating pararangalan ang pangalan po ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah! We clap our hands to the Lord. We sing this song to Him. Blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your Once name. again, we sing to the Lord, blessed be Blessed be in the land that is plentiful, The land that is plentiful, where your streams of abundance your flow. streams of abundance Blessed be your flow. name. Blessed be your name. We sing blessed Blessed be when I'm your found name. in the desert When I'm place. found in the desert Though I walk through the place, to wilderness, walk through the wilderness, blessed be your name. we sing every blessing you poured out. every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes, When the darkness closes in, Lord, still I Let's sing, will blessed be your say, name. blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious minsan papaawitin natin sa Panginoon, blessed be. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed When I'm found in the desert place, Found in the desert, though I walk through the wilderness, to walk through the sing blessed be your name. Blessed be your name. Every blessing, every blessing you pour out, I'll turn back to when the praise. darkness closes in, When the darkness closes in, Lord, still is minsan pa po, I. every blessing you pour out, Every blessing you pour
pa po to sing. Blessed be the name of. We wave our hands to the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. Give and take away. Give and take away. My heart will choose to say, Lord, don't choose to say. Lord, blessed be your name. Lord, blessed be your name. You give and take away. Give and take away. You give and take away. Give and take away. My heart will choose to My say, heart will choose to Lord, say. blessed be your name. Sabay-sabay po natin awitin sa Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed For the last time, glory. blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing once again. We sing praise. Sing praise. Sing praise. Sa ating pong Diyos na matapat, sama-sama natin i-declare, forever, forever, God is faithful. Forever God is strong. Forever, God is with us. Forever, 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 God is Forever God is strong. forever, God is strong. Forever God is with us. Forever, God is with us. Forever, forever, God is faithful. Forever God is strong. Forever, God is strong. Forever God is with us. Forever, God is with us. Dalawang kamay po ating itaas sa Panginoon. Forever, forever, God is faithful. Forever God is strong. Forever, God is with us. Forever, sing forever, 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 forever. Hallelujah! Sa lahat nga po nagsasabi na tunay pong matapat ang Panginoon, bigyan po natin siya ng pinakamainam na palakpak. You deserve the praises, Lord. You deserve the glory. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, katulad po ng aming mga inawit, nakikita mo, O Diyos, ang bawat mga sitwasyong pinagdadaanan ng inyong mga anak sa lugar pong ito. Ngunit, Panginoon, katulad po ng aming sinambit, patuloy po kaming magpapasya, napupurihin ka namin at sasambahin, Panginoon, sa aming mga buhay. Pwede po ba nating itaas ang ating kamay sa Panginoon? Hayaan po natin magumapaw ang pagsamba sa ating mga puso. We command our souls to worship the Lord this morning. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing
po natin itaas ang kamay sa Panginoon. Pangako po natin sa Kanya. And on that day, when my strength is the end draws near, and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years, 10,000 years and then forever. bless the Lord, Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. I worship. As the church be heard. Oh, bless the Lord, bless the Lord. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. I worship your holy name. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. Truly, Lord, I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord. hymn of love, A hymn of for your love. faithfulness. For your faithfulness to me. I'm carried I'm carried in everlasting You'll arms. never let me go. You'll never let me. We sing to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Taas nga po natin ang kamay sa Panginoon. Minsan pa, sing hallelujah. Hallelujah. For your faithfulness to me. I'm carried Everlasting arms, you'll never let me go through it all. Palapakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Pinakamalakas pong palakpak. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Pakitanong ang iyong katabi. Pakitanong, mabuti ba ang Diyos? Ano pong sagot? Parang hindi po yata sigurado eh. Tanungin mo nga siya. Sabi mo, sigurado ka ba dyan? Sino po nagsasabing mabuti ang Diyos? Taas ang kamay. Palapakan po natin ang Panginoon as we sing this song, Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat Sa habang buhay. Ulitin natin, nagmumula sa ating puso. Ika'y mabuti Di magpakay. ng Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Sabay ng pagtaas ng ating dalawang kamay. Kay tapat sa habang buhay. Ika'y tapat Sa habang buhay. Kay mabuti. Ika'y mabuti Di magpakay. hanggat ako Ay nabubuhay. awitin ko Huwing awit na po kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Kay mabuti. Ika'y mabuti Magpakay lanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama, marami pong salamat sa umagang ito, sa panibagong buhay, kalakasan at taglay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Wala po kami sa ospital. Di po kami nakaratay sa banig ng sakit at karamdaman. Salamat sa iyong saganang habag at biyaya sa amin sa umagang ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na may gagawin ka na mabuting bagay sa aming kalagitnaan. Kaya ngayon pa lamang, inihiling namin, ihanda mo ang aming mga puso. Hayaan mo na ito'y maiasik ang iyong mga salita sa matabang lupa, Panginoon Diyos, nang ito'y mamunga ng pananampalataya sa amin. Marami pong salamat, Banal na Espiritu, kayo po ang aming maging tagapagsalita. Itago niyo po ang inyong alipin na gagamitin, hawakan mo po ang aking bibig, ang aking puso at ang aking isip. Kalooban mo lamang ang aking maipahayag sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat, balutan mo ng iyong banal at makapangyarihang dugo ang bawat sulok ng lugar na ito. Panginoong Yesus, at amin na pong inaangkin ang katagumpayan. Wala nang gawa at nakakaaway ang kapagtatagumpay, sapagkat alam namin kung nasan ka, naroon o Diyos ang kalayaan. Kung nasan ka, naroon ang katagumpayan, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, pinagtitiwala na namin sa iyong lahat at binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Itong aming sama-samang panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. Mari na po tayong makaupo. Good morning. Good morning sa ating lahat. Praise the Lord. Magandang umaga. May 3. Napakabilis talaga ng panahon. Mayo na. Yan. Di ko alam. Pero marahil nagtataka tayo. Bakit meron tayong TV pero wala tayong nakikita? Nagtataka po ba tayo? Bakit meron tayong TV pero wala tayong nakikita? Hayaan yung ang mga tagaman na mag-explain sa inyo mamaya. Sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Di po. Ang nangyari po ay nagkaroon ng problema sa ating pong mga TV, kaya pwede tayo nakakapagpakita ng mga awit. Pero siguro,
pagpapaalala rin yan sa atin na mas maganda kabisaduhin natin yung ating mga kanta. Sabihin mo sa iyong katabi, maganda kabisaduhin natin yung ating mga inaawit. Sino po dito maraming kabisadong kanta? Dapat pag mga kanta, madaling kabisaduhin, di ba? Amen po ba? Pagka nga mga kanta sa secular, alam na alam natin eh. 1, 2 beses natin mapakinggan, kabisado agad natin ang lyrics. Tama po ba? Tama po ba? Alam na alam nga natin yung kanta ni Bigyan ng Jacket yan eh. Ano ba yung kanta ng Bigyan ng Jacket yan? Ano ba yung kanta niya? Ayan, di ba? Alam na alam niyo yun, yung kantang, Ikaw na nga ang... kita nyo, alam na alam ni sister. Sa piling, ano ba yan? Sa puso ko'y nagbibigay ng saya, ng lambing sa buhay ko. Ikaw na nga. Kita nyo, galing nyo? Pag mga kantang ganyan, bilis natin makabisa, di ba? Pero ang mga kanta dito sa church, nawa, ay makabisa natin. Paanong paraan? Ang sikreto dyan, lagi nating papakinggan. Kapag po kasi pinapakinggan natin na minsan lang, mahirapan tayong kabisaduhin. Pero pag inaawit natin araw-araw, iniintindi natin yung mensahe, pinapapasok natin sa ating mga puso, madali nating na-memorize. Amen po ba? Masarap mag-memorize ng mga kanta ng dito sa simbahan. Amen po? Sarap. Masarap umawit sa Diyos, lalo na sa panahon na tayo may problema, may pinagdadaan ng pagsubok. Napakasarap pong umawit sa Panginoon. Kaya po, sige, diretso na po tayo sa ating pong paksa ngayong umaga. Siguro ito'y ipaalala natin para makinig tayong mabuti, no? Kasi wala tayong mapipicturean ngayon. Makinig tayong mabuti para ating maunawaan ang mensahe ng Panginoon. Ngayon po ay may bago tayong tema. At napakaganda ng ating tema sa buwan ng Mayo. Makikita natin sa screen. Ayan po, basahin natin sabay-sabay. Breakthrough, faithfulness that endures. Sabihin natin, breakthrough, faithfulness. One more time, faithfulness. Yan, ngayong buwan ay tungkol sa katapatan. Tanungin mo ang iyong katabi, tapat ka ba? Yan, sa likuran, tanungin mo, tapat ka ba, brother? Tapat ka ba, sister? Ano pong sabi? Hindi po makasagot? Aba, hindi makasagot. So yan po ang ating pag-usapan. Pero bago yan, ay nais kong magbigay sa inyo ng ilang trivia. Nag-research ako. Ano bang pagdating sa usapin ng katapatan, faithfulness, loyalty, sa mga tao, wala eh. Hindi makapagbigay si Google kung anong lahi yung pinakamatatapat eh. Wala eh. Pero alam ko ang mga Hapon matatapat. Alam ko, di ba? Yung mga Japanese. Kaya nga alam natin sa kanila kapag ka makaiwan ka ng kahit na anong bagay, huwag kang mag-alala kasi balikan mo yun, nandoon pa rin. Hindi yun mawawala. Amen po ba? Amen po ba? Kilala ang mga Hapon dyan. Pagdating sa katapatan, naalala ko nga yung isa kong kakilala, naiwan niya yung kanyang passport doon sa parang LRT, doon sa Japan. Kailangan niya nang umuwi ng Pilipinas, naghahabol siya ng oras. Alam naman natin, pag sa atin nangyari yun, naku, baka 1 linggo na, 1 buwan na, hindi mo pa nakikita yung passport mo. Pero alam niyo po doon, tinawag niya lang, nireport niya lang sa Lost and Found, doon sa parang isang station doon, at binalikan niya lamang. Nakita pa niya yung kanyang passport, kaya nakauwi siya. Ganun po, katapat ang mga Hapon. Harigato, yan nga. Ano ba tawag ng harigato? Thank you pala yun, ano? Pero hindi rin yata maganda sa kanila, no? Kasi pag nagkikita sila sa sobra nilang galang, gumaganyan din sila, no? Pag nagkakasalubong. Kaya nga habang tumatawid sila, panay sila ganyan, di ba? Sa atin, parang hindi pwede yun, ano? Pero ganoon sila kagagalang sa isa't isa. So wala daw, particular.
Kasi tinitignan ko kung ang Pilipino saan kaya mabibilang sa listahan. Pang ilang kaya pagdating sa katapatan ng mga Pinoy? Ha? Pinakahuli? Ba, ang bira si sister. Mukhang may hugot ka, sister, ha? Oo. Kaya tinignan ko na lang sa mga hayop na lang. Pagdating sa katapatan, anong unang-unang hayop? Yung sumasagi sa isip nyo? Ang galing. Oh, galing. Talagang matapat ang mga hayop, no? Kaya nga ang mga aso, kaya nga sabi nila, man's best friend, ang aso. Kasi talagang sobrang loyal niyan. Meron nga pong isang aso, si Hachiko. Kilala niyo si Hachiko? Kilala niyo po yun? Gumaganon-ganon kayo. Kilala niyo ba talaga si Hachiko? Pastor, sino ba yung Hachiko? Si Hachiko, manood kayo ng pelikula. Ginawan pa ng pelikula yung aso na yan. Yan yung kanyang amo ay araw-araw niyang hinahatid sa estasyon. Doon po yan sa Japan din eh. Araw-araw niyan, hinihintay niya yung umuwi. Kaso yung amo niya ay namatay. Alam niyo po, kahit na namatay yung kanyang amo, araw-araw. Nandoon siya sa estasyon, inihintay niya. Ilang taon ba niyang hinintay yun? 10 taon. 10 taon na hindi siya umaalis doon sa estasyon. Inihintay niya yung kanyang amo. Kaya yung mga sumasakay at bumababa doon sa estasyon na yon, nagiging curious, ano ba tong aso na to? Ba't lagi itong nandito? Hanggang malaman nila yung istorya. Kaya ngayon, pag pumunta tayo sa Japan, makikita natin yung sa isang train station, meron dong isang estatwa o rebulto ni Hachiko. Kasi pinaparangalan siya. Bakit? Sa kanyang kakaibang katapatan. Amen? Aso pa lang yun. Napakatapat. Pero meron pang isang hayop na matapat. Tinatawag nila, sa English ay swan. Sabi natin swan. Pastor, di ba sausawan yan? Yung silver swan. Tatak lang yan. Yun ang swan. Di ba? Pinsan daw siya ng mga gansa. Kasi nakikita lang natin yung gansa, medyo maliliit eh. Pero yung mga swan, yan yung medyo malalaki. Di ba yung silver swan, nakita nyo, dalawang swan na magkadugtong, yung korte nila, yung tuka magkadugtong, tapos nagiging heart. Di ba? Yung mga swan pala ay kilala pagdating sa loyalty, bagas na pag-ibig. Nabubuhay kasi yung mga hayop na yan 30 hanggang 40 years. Haba, no? Kaya wag niyong kakatayin. Yung pinakatay niyo, sarap niyang adobo siguro, no? Pero haba pala ng buhay niyan. And during their lifetime, alam niyo po, di ba ang mga hayop kasi karamihan ay iba-iba yung nagiging asawa. Di ba? Halimbawa, yung mga aso, kung sino lang yung makita nila, yan, aasawahin nila. Susunod naman, iba naman. Pero alam niyo po, itong swan, 30, 40 years silang nabubuhay sa mundong ito, pero hindi sila nagpapalit ng partner. Ay! Ano sasabihin natin? Sana, wow, sana all. Sana all. Oh, hindi nagpapalit ng partner. Ba't ba tayo napunta sa mga hayop? Pag-usapan natin. So ngayong umaga, pagdating lang yan sa loyalty o katapatan, kasi yun ang ating paksa. Kasi sa mundong ito, punong-puno ng mga broken promises. Bihira na ngayon yung nangangako na tinutupad. Kaya nga may kasabihan na tayo, pag daw nangako, sabi, promises are meant to be broken. Kaya lang nangako yan, talagang hindi niyan tutuparin. Sino po dito yung naniniwala pa rin pag may nangako sa kanya? Diba, bihira na eh, kasi nadadala na tayo eh. Kasi madalas ang pangako ay yan, kaya wala tayong kakulangan sa pako eh, ang daming pako eh. Ano pa po? Mga failed commitments. Temporary loyalty. Sa politika, ganyan, di ba? Palit-palit ng partido. Ngayon kasi itong malakas. Lahat ng mga congressman maglilipat ng partido, pupunta dito. Puring-puri kung sino yung kanilang pinuno. Para bang walang nagagawang mali, lahat puro tama. Pero kapag nagbago na ang sitwasyon, lumilipat naman sa kabila.
ginawang mabuti, wala na. Puro pangit naman yung nakikita. Kaya po ganyan yung ating mundo. Changing relationships, pabago-bagong relasyon. At ang sabi pa sa pag-aaral, isa daw sa madalas na dahilan bakit ang mga pamilya ay nagkakahiwalay ay dahil sa kawalang katapatan. Pag tinanong nga, kumusta? Nasaan si brother? Sumakabilang bahay na. No? Hindi na sumakabilang buhay eh. Sumakabilang bahay na. Bakit? Kulang sa katapatan. Pero mga kapatid, bagamat ganyan ang ating paligid, pero may isang katotohanan na nananatili. Ano po yung katotohanan na yon? Na ang Diyos ay laging tapat. Sabihin nga po natin, ang Diyos ay laging tapat. Hindi po siya tulad ng tao na nagsasabi pero hindi ginagawa. Nangangako pero hindi tumutupad. At lagi siyang nariyan, hindi nawawala. Always present sa lahat ng panahon at sitwasyon ng ating mga buhay. Alam niyo po, ang katapatan ng Diyos ay hindi lang niya magandang katangian. Ito yung pinakapundasyon ng ating pananampalataya at dahilan kung bakit tayo may tunay na pag-asa. Kaya magandang maintindihan natin eh. Kaya nung nananalangin ako sa Diyos, Lord, anong dapat kong ituro sa pauna? Sabi niya, ituro natin ito. Yung katapatan ng Diyos. Kasi dito lahat mag-uugat. Sa mga susunod na linggo, yung atin namang katapatan sa Panginoon ang ating pag-uusapan. Pero magandang simulan natin sa katapatan muna ng Diyos sa ating po mga buhay. Kaya ngayong umaga, yun ang ating pag-aaralan. Amen po? Sabi mo sa iyong katabi, ready ka na ba? Anong sagot? Ready na. Sabi po dito, ang salitang tapat, yan, nakikita nyo sa screen, anong spelling? Anong spelling ng tapat? A-P-A-P. Ang galing, di ba? Oh. Baliktarin man daw natin. Ano pong mababasa rin natin pag binaliktad natin yung basa? Tapat pa rin. Ganyan ang Diyos. Pag baliktarin man ang mundo, hindi man tayo maging tapat sa Kanya, pero siya mananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Isang ang tawag sa Panginoon ay, pag binasa niyo yung Old Testament, tawag sa Kanya, a covenant-keeping God. Sabihin nga natin, covenant. One more time, covenant. Mas mabigat yun sa simpleng pangako, promise. Pag sinabing covenant o tipanan, para bang kontrata. Meron siyang tipanan, di ba nga yung mga sa history, nakikita natin, pag nakipag-covenant, halimbawa yung dalawang hari, sino ba yung sa history, yung ano pa ng dugo, di ba? Yung blood compact, parang may tipanan sila na hindi na sila maglalaban sa isa't isa. Ganyan po din ang Diyos. He is a covenant-keeping God. Tignan natin, Deuteronomy chapter 7, verse 9. Basahin natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Ganyan ang Diyos. Sa ating salinlahi, biyo nyo, up to 1,000 generation. Kaya nga tayo, kahit ngayon lang tayo pinanganak, pero dahil tayo'y mga kabilang sa pamilya ng Diyos, tayo'y nagiging recipient ng mga pangako niya, kahit ng mga nasa una pang panahon. Amen po? Bakit? Hindi niya nakakalimutan ng kanyang mga pangako. Hanggang 1,000 salinlahi. Kumbaga sa apo, saan na yun? Pangilan na yun? Tapos na yun sa apo sa tuhod. Apo sa... 1,000 salinlahi daw eh. Saan na kaya yun? Ano? Apo kaya yun sa kasasaan? Ganyan po ang ating Panginoon. Hindi lang makapangyarihan ng Diyos, siya isang covenant-keeping God. Tignan natin ngayong umaga. Dapat sana faithfulness ang ating bibigyan ng kahulugan. Pero dahil may mga senior, kaya 5 na lang. Tapat, sabihin natin, tapat.
One more time, tapat. Yan, para maintindihan natin ang katapatan ng Diyos. 5 salita, tapat. Ano ang unang salita? Letter T. Letter T. Anong letter T? Tunay sa kanyang salita. Sabihin natin, tunay sa kanyang salita. Ang Diyos daw ay tunay o totoo sa kanyang mga salita at kanyang mga pangako. Ang Diyos ng Biblia ay hindi lang makapangyarihan, siya ay mapagkakatiwalaan. Sabihin mo sa iyong katabi, mapagkakatiwalaan natin ang Diyos. Sino po dito lubos na nagtitiwala sa Diyos? Minsan kinakapos tayo, di ba? Minsan kahit nababasa na natin sa kanyang salita, huwag tayong mag-alala, pero nag-aalala pa rin tayo eh. Bakit? Kulang tayo sa pagtitiwala. Hindi natin naiintindihan na pag sinabi niya, yung sinabi niya ay totoo, yung sinabi niya ay tunay, yung mapangahawakan natin. Dahil hindi siya kailanman nagsisinungaling at ang sinasabi niya ay tunay niyang ginagawa. Sabi mo sa iyong katabi, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Mga bilang 23:19, yan ang pruweba. Sabi doon, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang tao nga naman sinungaling, di ba? Amen po ba? Pero ang Diyos, sabi, di nagsisinungaling. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung nangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Sa totoo lang mga kapatid, tayo nga kung minsan na nakakalimot sa mga marami nating pangako sa Diyos. Pero ang Diyos, yung mga pangako niya, kailanman hindi niya nalilimutan. Nagugulat nga tayo Yung mga pinanalangin natin sa Kanya ng matagal na, nakalimutan na natin. Ang akala natin, hindi na sasagot ang Panginoon. Pero nagulat tayo isang araw. Nakita natin yung tugon, nandiyan na. Katibayan na na ang Diyos kailanman ay di nakakalimot sa Kanyang mga pangako. Amen? O sige, sabihin mo sa iyong katabi, kailanman ang Diyos ay di nakakalimot sa Kanyang mga pangako. Isaiah 55 verse 11, gayon din naman ang mga salita na sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Alam niyo po, ang salita ng Diyos may kapangyarihan At ang sabi niya sa aklat ng Isaiah, hindi yan babalik sa kanya nang hindi natutupad kung ano yung layunin niya, bakit yan naipahayag. Kaya pwede nating hawakan, kapitan ng mahigpit ang mga salita ng Diyos. Bakit? Tunay ang kanyang mga salita. Sabihin natin, tunay ang kanyang mga salita. Sabi ng awit, 145:13, letter B, the Lord is faithful to all His promises. Alam niyo po, napakaraming pangako ng Diyos sa Biblia. At bawat isa na yan, binabantayan niya para magkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Sabi ng Joshua 21:45, tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambahayang Israel. Sabihin nga natin, lahat. One more time, lahat. Lahat ng pangako ng Diyos, tinutupad niya. Wala siyang, kumbaga hindi siya sumasablay kahit isa. Parang kontrata sa tao. Kahit may kontrata na kung minsan, pwedeng may butas, kondisyon o dahilan. Kaya nga kahit na yung sa mga tao, meron ng kasulatan Di ba? Bakit ba nagkakasulatan? Kasi madalas, ang tao nga hindi tumutupad. Kaya sabi, o sige, magkasulatan na lang tayo. Para kapag gagayon, hindi ka tumupad, pwede kitang ipahusgado. Pero ano nangyayari? Kahit may kasulatan na ang tao, marami pa rin, di ba? Hindi pa rin tumutupad. Umahanap pa rin ng butas. Ganon ang tao. Pero sa Diyos, ang kanyang salita ay diretso, tiyak, walang lusot, walang bawi, walang hindi tutuparin. Lahat ay kanyang gagawin. Amen po ba? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sino po nakakakilala kay Abraham? Taga saan ba yung pastor? Si Abraham. Di ba? Tawag natin sa kanya, Father Abraham has many children. Many children has Father Abraham. And I'm one of them. And so, absent kasi kayo sa children, di tayo nag-BBBS Si Amang Abraham, pinangakuan ng Diyos.
At ang pangako sa kanya, magiging ama ka ng mga bansa. Hoy! Kailan pinangako sa kanya yun ng Diyos? Matagal na panahon. Sa panahon na siya'y matanda na. At ang kanyang asawa, sinong asawa ni Abraham? Pastor, ginawa niyo pa akong chismoso. Mahalay ko sa kanya. Si Sarah. Hindi si BP Sarah, ha? Hindi si BP Sarah. Si Abraham, si Sarah. Matatanda na sila. 99. At isa pang bagay, si Sarah baog. Pero ang pangako ng Diyos, magiging ama daw ng maraming mga bansa. Pero nakakatuwa kay Abraham, dahil sinabi ng Diyos, kahit sa isip niya imposible, pero pinanghawakan niya. Naniniwala siya na sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, kayang gawin ang lahat. Amen po ba? Kaya ano nangyari? Nagkaanak. Di ba po? Nagkaanak. Nung una nga, nainip eh. Kaya sabi ni Sarah, ito yung katulong, si Hagar. Hagar, yan na lang ang sipingan mo. Pero sabi ng Diyos, hindi yan ang plano ko eh. Kaya nagkaanak sila. Sino anak nila? Hindi. Si Sarah. Yun, si Hagar, si Ismael. Si Isaac. Yan, Isaac. Kaya alam niyo, nasa Mountain View ngayon, no? Anak ni Sister Malu, si Isaac. Amen po ba? Bakit po? Ang Diyos, pag nangako, siguradong tinutupad. Amen po? Palapakan nga natin ang Panginoon. Tanong ko po, anong mga pangako ng Diyos ang pinangahawakan ninyo sa oras na ito? Anong mga pangako ng Diyos? Kaya maganda eh. Maganda na meron tayong mga pangako ng Diyos na alam para ahawakan natin sa panahon ng problema at pagsubok. Halimbawa, yung pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pangahawakan mo yan para kahit pakiramdam mo nag-iisa ka, papaalalahanan mo ang sarili mo, hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Diyos. Kasi ang pangako niya, Hebrews 13:5, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Amen po ba? Pangako ng Diyos. Pag ako'y may sakit karamdaman, ako'y kanyang paghagalingin. Pag ako'y may pangangailangan, isusupply niya lahat ng aking pangangailangan. Mga pangako ng Diyos. Hawakan natin yun. Amen po ba? Bakit? Ang Diyos kailanman ay di magsisinungaling. Dahil siya'y tunay at totoo sa kanyang mga salita. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Letter A. Ano po yung letter A? Available. Sabihin natin, available sa panahon ng pangangailangan. Hindi tayo iniiwan ng Diyos sa gitna ng problema. Alam niyo po, marami mga tao, ganyan eh. Di ba po? Kasama lang natin pag tayo'y masaya. Kasama lang natin pag tayo'y sagana. Pero pag meron ng problema, walang-wala na, yung mga malalapit sa'yo, nawawala din eh. Di ba? Kaya nga ang tunay daw kaibigan, napapatunayan mo sa panahon ng pangangailangan. Nandito si Brother Eduardo. Brother Eduardo, kumusta ka na? Ayun oh. Si Brother Eduardo. Kakakilala lang natin sa kanya. Oo. Napakabuti ng Diyos. Pwede ko bang pakapihan ng konti? Kinausap namin yan eh. Dati, ano bang trabaho mo? Artista ka, brother, dati, no? Leading man? Oh, hindi. Custom yan, sa custom. Brokerage, ano? Oo yan, brokerage sa pier. Dati, sagana yan sa, kumbaga, magandang kita. Nakita ko rin sa buhay niya, talagang very much willing na tumulong. Pag nga daw hindi niya pa napapautang, medyo nahihiya pa siya eh. At pag siya'y nagpapautang, nahihiya din siyang maningil. Ganon siya. Pero ang buhay talagang ganyan, hindi laging sagana, darating ang panahon, nagkasakit, karoon ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay, nawala ng trabaho, ngayon, yung pensyon ng kanyang inaasahan, pero nabanggit niya na yung kanyang mga dating mga natutulungan, ngayon ay hindi mo na makita kung nasa saan.
Ganyan talaga ang karamihan ng mga tao. Amen po ba? Amen po ba? Nandiyan lang sila sa panahon na sagana ka, masaya ka. Kasi nabibigyan mo sila eh. Pero ang mga tunay na kaibigan, nananatiling tapat. Kahit wala ka na, mananatili sila sa iyo. Amen po ba? Ganyan ang Diyos. Hindi tayo kailanman iniiwan maging sa gitna ng ating mga problema at mga pagsubok. Amen? Awit 46, 1-3, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Sabi ng Diyos, hindi tayo dapat matakot. Bakit? Lagi siyang handang sumaklolo sa atin. Amen? Parang nainuwan-uwan ng Diyos eh. Isang dial mo lang, makukontak mo siya agad. Amen? Hindi yung pag tumawag ka sa Kanya, sorry, the number you dial is not yet a number. Di ba? May ganyan. Kung kailangan mo ng tulong, tsaka naman hindi mo makontak. Kailangan mo ng police assistance, dial PNP 117. Pag denial mo, isang oras ka na nag-dial, di mo pa pa-contact. Wala pang signal. Pero ang Diyos laging may signal. Amen? Amen po ba? Sa panahon ng agipitan, maasahan natin ng Diyos. Amen? Naalala ko yung kwento dati. Atin-atin lang to. Chismoso si pastor, no? Hindi, talaga. Pagka yung mga buhay kasi, tinitignan ko yan eh. Marami kasi magagandang aral tayong mapupulot. Yung dati, mayroon akong tsuhin, mayaman sila eh. Mayaman, kaya maraming kaibigan. Pero dumating din sa point na wala lahat ng yaman. Na-stroke siya. Eh, nabisyo rin yata, nabisyo. Isang araw, may humahabol sa kanya. Dahil siguro, mayroon siyang nagawa, nakaaway niya, o kaya baka huhulihin siya. Tumakbo siya sa isang lugar. Dati yung na mayor ng Nabotas eh. Nagkataon na yung mga taga-amin, taga-lugar namin, mga supporter ng mayor na yun, kaya nando doon din. Nung nakita siya na halos kukuyugin ng mga tao, alam niyo po kung ano yung kanyang narinig buhat doon sa kanyang mga kalugar. Sabi, parang narinig eh, sa halip na, wag, di ba? Ganun po eh. Wag, kilala namin yan. Hindi po eh. Ang sabi, sige, tuyan nyo na yan. Ganun po ang kanyang narinig. Sakit, di ba? Sa halip na tulungan. Kasi may mga ginawa din siya mabuti doon sa mga tao na yun, yung kanyang narinig. Parang patapon na rin naman yan. Sige, tuluyan nyo na yan. Bakit po? Ang tao, natural na ganyan. Amen? Sa panahon ng pangangailangan, nawawala ang karamihan. Pero ang Diyos, sa panahon ng kagipitan, hindi tayo iiwan at pababayaan. Tapikin mo ang iyong katabi sa kanyang balikat. Sabi mo, kapatid, hindi ko man alam ang pinagdadaanan mo. Si tatay, malungkot, nakaganon eh. Tapikin mo nga Daniel, sabi mo, kapatid, sige po, tayong lahat, kapatid, di ko man alam ang pinagdadaanan mo. Gusto kong ipaalala sa iyo na kailanman ay di ka iiwan at di ka pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi nga dito, Isaiah 43, 1-2, huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Ang gandang pangako ng Diyos. Problema mo, lampas tao na. Laki ng iyong utang, hindi mo alam paano mababayaran. Sabi ng Diyos, tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka matutupok. Bakit? Sasamahan ka ng Diyos. Amen po ba? At pagkasama natin ng Diyos, alam po natin, di ba? Alam natin yung istorya ng mga Israelita. Yung dagat na pula, nagawang hatiin ng Diyos.
para ang kanyang bayan ay makatawid, ganon din po, itatawid tayo ng Diyos. Ano man ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya sabi sa Deuteronomy 31 verse 6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Sino dito may mga kagalit? Yung hindi nyo alam, bakit sila nagagalit sa inyo? May nagbabanta sa inyong mga buhay. Sabi dito, huwag kayong matakot. Pag ang Diyos ang nag-iingat sa atin, walang pwedeng makakanti sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Kahit anong balak ng tao, pag ang Diyos ang nagprotekta sa atin, wala silang magagawa. Amen po ba? O, sige, sabi mo ulit sa iyong katabi, huwag kang matakot. Kasama natin ang Diyos. Amen. Palapakan po muli natin ang Panginoon. Sabi, kung kapag may problema, may mga taong nawawala. May kaibigang hindi matawagan. May mga sumusuporta na nawawala. Pero ang Diyos, laging nandyan. Tayo man ay nasa ospital, nandyan ang Diyos. Tayo man ay nawala ng mahal sa buhay, nandyan ang Diyos. Ano man ang season ng buhay, naroon tayo, nandyan ang Diyos. Hindi niya kayo kailanman iiwan at pababayaan. Amen? Kaya sa totoo lang, di tayo nag-iisa. Kung minsan pakiramdam lang natin, nag-iisa na tayo. Pero sa totoo lang, sabi ng Diyos, hindi niya tayo kailanman iiwan at pababayaan. Amen? Nawa pag uwi natin, no? Yung ating loob ay matapang, malakas, na kahit na anong pagsubok, kaya nating harapin. Bakit? Dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. Palapakan po natin muli ang Diyos. Kilala niyo po si Daniel? Sino nakakilala kay Daniel? Ito po, si Daniel. Daniel Cruz. Si Daniel, ano nangyari sa kanya? Dahil sa kanyang pananampalataya, pinatapon saan? Sa kulungan ng leon. Papakain sana siya doon. Pero ano nangyari? Yung mga leon, tumiklop yung mga bibig. Sabi ni Brother Ray, nasa Limasawa pa eh. Ginawa lang daw unan yung mga leon ni Daniel, tinulugan. Sabi dito, kahit sa lion's den, sinamahan ng Diyos si Daniel. Minsan, ang faithfulness ng Diyos ay hindi yung sa pag-alis ng problema natin, kundi sa kanyang pananatili. Yung pagiging kasama natin siya sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Madalas, yan ang response ng Diyos eh. Pag nananalangin tayo, Lord, may problema ako. Ang gusto nating sagot, tanggalin niya yung problema natin. Pero madalas, hindi yun ang nagiging sagot ng Diyos, di ba? Kasi sabi naman ng Panginoon, di naman niya pinangako na pag naging anak ko na kayo, wala na kayong problema. Hindi. Ang pinangako niya lang, sa gitna ng problema, sasamahan ka niya. Amen po ba? At dahil kasama mo ang Diyos, kahit may problema ka, yung problema na malaki, nagiging maliit. Amen po ba? Alam natin, subok na natin ang Panginoon. Letter P. Ano yung letter P? Tunay sa kanyang salita. Letter A, available. Letter P, provider. Sabi natin, provider. Tapat ang Diyos sa pag-aalaga at pagtustos. Meron akong napakagandang nabasa, Awit 145:15-16. Sabi dito, the eyes of the Lord look to you. The eyes of all look to you. Ang mga mata daw ng lahat ng nilikha ng Diyos nakatingin sa Kanya. And you give them their food at their proper time. You open your hand and satisfy the desires of every living thing. Ganyan daw po ang Diyos. Hindi lang tayong mga tao, yung Kanyang inaaruga. Maging yung mga hayop, maging yung mga halaman. Lahat nga daw ng Kanyang nilikha ay nakatingin sa Kanya. At pag daw binuksan niya ang Kanyang palad, doon daw dumadaloy yung Kanyang provision sa lahat ng Kanyang mga nilikha. Amen? Amen po ba? Sino po dito may pangangailangan? Taas ang kamay.
Aba, yung hindi nagtaas, sabihin mo, buti ka pa. Sino po dito may pangangailangan? Taas ng kamay. Okay po. Bakibaba nyo po. Buti na lang. Hindi si brother ang magpo-provide ng pangangailangan nyo kasi hindi ko kayang i-provide lahat ng pangangailangan nyo eh. Milyonaryo pa lang tayo, hindi pa bilyonaryo eh. Buti na lang ang Diyos ang provider ng lahat ng ating pangangailangan. Amen? Alam nyo po ba? Kahit ano-ano yung mga pangangailangan natin, ibigay yan ng Diyos sa atin, sobra-sobra pa. Hindi niya yan ikakahirap. Hindi niya yan ikakahirap. Bakit? Yung taguan ng Diyos, hindi na uubos. Nakatingin dito si nanay. Aba, yun na oh. Meron na. Palapakan nga natin ng Lord. Ayun na pala. Nagtataka ako bakit nakatingin dito si nanay. Baka ako tinitignan lang yung pader eh. Yung pala, provider ang Diyos. Amen? Kaya kailangan natin magtiwala sa Kanya. Sabi mo sa iyong katabi, magtiwala lang tayo sa Diyos. Si David, subok na subok ang Diyos. Malalim kasi yung kanyang relasyon sa Kanya. Kaya nasabi niya, awit 37:25, mula pagkabata, ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Sabi ni David, ganun niya kakilala ang Diyos na nasabi niya. Sabi niya, sa pagmamasid ko sa buhay ng tao, mula pagkabata hanggang ako'y tumanda, hindi ko nakita yung mga taong tapat na pinabayaan ng Diyos o yung kanyang mga anak ay naging hampas lupa. Ayan, di ba ang ganda? Amen po ba? Kaya kailanman ang anak ng Diyos, hindi pagkukulangin ng Panginoon sa mga pangangailangan. Sino po dito ng panahon ng pandemic kinapos? Pastor, kami kinapos. Kinapos ng ano? Kinapos ng lalagyanan. Bakit? Araw-araw may ayuda eh. Di ba? Hindi pa nga nauubos eh. Dumadating na naman ang bago. Samantalang nung una, takot na takot tayo kung ano mangyayari. Pero later on, araw-araw may ayuda, may 5,000, mayroong grocery. Para napanalangin natin, sana pandemic na lang lagi. Bakit? Nung pandemic, tsaka tayo nagsitabaan eh. Di ba? Tsaka tayo tumaba eh. Bakit? Sagana tayo eh. Amen po? Ano ang pagkatunayan nun? Na ang Diyos, kahit ang mundo naghihirap, pero ang Diyos hindi magpapabaya sa pag-provide sa bawat isa sa atin. Palapakan natin ang Panginoon. Pag may pangangailangan, ang ganda ng paalala ng Matthew 6:26. Gawin niyo yung habit. Pag may pangangailangan kayo, pag pinasok niyo yung kamay niyo sa bulsa, wala kayong mahugot. Puro listahan ha. Listahan ng utang ha. Pang ilang bayad na kay Bombay. Sabi, huwag kang titingin sa harap. Huwag kang titingin sa kaliwa, sa kanan. Ibig sabihin, huwag kang titingin sa kapwa. Kasi pag tinignan mo yan, manghihina ka din eh. Titingin ka sa taas. Kaya sabi na Matthew 6:26, tignan mo ang mga ibon. Di naghahasik, di nag-iipon, pero hindi pinababayaan ng inyong amang nasa langit. Kayo pa kaya? Di ba pag nag-aalala ka na, papaalala mo sa sarili mo, tama. Yung mga ibon nga naman, hindi naman nagtatrabaho. May nakita na ba kayo na factory worker, ibon? Nung tinanong, bakit nagtatrabaho yung ibon? Wala pa makain eh. Nagugutom. Hindi. Sabi nga, yung mga ibon eh. Hindi pinababayaan ng inyong ama na nasa langit. Kayo pa kaya? Sabi mo sa iyong katabi, ikaw pa kaya? Hindi ka bababayaan ng Diyos. Amen po ba? Si Elijah, kilala nyo? Paraguya. Nasa si Elijah Paraguya. Yun, ang dami natin pangalan dito, mga Bible. Si Elijah, nung panahon ng tagtuyot sa lumang tipan, di ba? Anong ginawa ng Diyos? Araw-araw. Meron siyang ginagamit na uwak para i-deliver yung pagkain ni Elijah. Biro niyo yun, wala pang Grab dati. Wala pang Lalamove. Pero ang Diyos, meron ng ibon. Araw-araw lumilipad yung ibon, nagbabagsak ng pagkain sa kanya. Gusto niya rin po yung ganyan?
Gusto niyo rin yung ganyan? Araw-araw may pusa na magdadala sa inyo ng bangus. Araw-araw may aso na may bit-bit na mga ulam. Hindi, pinapakita lang po niya ng ang Diyos hindi na uubusan ng paraan para i-provide ang ating mga pangangailangan. Amen? Amen po ba? Kaya wala tayong dapat ikapangamba. Ako po, subok na subok ko na ang Diyos dyan. Sa panahon na talagang matinding pangangailangan, payapain mo ang kalooban mo. Lagi ka lang magtitiwala sa Diyos. Alam ng Diyos kung anong pangangailangan mo. At kailanman hindi siya nauubusan ng paraan para ipagkaloob yung pangangailangan mo. Ang nakakasorpresa pa nga, sobra-sobra pa ang binibigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Naalala ko yung isang kwento. Merong isang hindi naniniwala sa Diyos. Yung kapitbahay niya, Kristiyano. Lagi niyang, ano ba sa Tagalog ng minamak? Nilalait. Sabi, talaga tong paniwalang-paniwala sa Diyos. Hindi naman totoong may Diyos. Yan, lagi niyang nilalait. Subukin ko nga niya ito. Tignan ko nga. Nung narinig niyang nananalangin na may pangangailangan, sabi niya, gawin ko kaya, maglagay kaya ako ng grocery doon sa harapan ng bahay niya. Sigurado ako, sasabihin na naman niya, salamat na naman sa Diyos niya. Samantalang ako may lagay nun. Yan, kaya ganyan ang ginawa. Nilagay niya yung grocery doon sa pintuan. At paglabas ng tao, nakita niya yung grocery, kaya sabi niya, praise the Lord! Sinagot ng Diyos ang aking pangangailangan. Lumapit ngayon yung ateista. Sabi niya ay, hindi yung Diyos mo yung nagbigay niyan, ako! Alam niyo po kung ano sinabi ng tao? Tanungin niyo po ako, ano sinabi ng tao? Sa susunod na linggo na lang natin. Mas maganda may bitin yung istorya eh. Kasi pagka tinapos ko ngayon, baka hindi na kayo umattend. Mas maganda sa susunod na. Then sabi noon, sa halip na, lalo pa siyang nagsisigaw. Sabi niya, lalo pa niyang pinuri ang Diyos. Kasi sabi niya, hindi niya lang pinagkaloob sa akin yung aking pangangailangan. Ginamit niya pa ang demonyo para i-deliver sa akin yung aking pangangailangan. Amen po ba? Si Elijah nga, uwak eh. Di ba ang uwak? Unclean. Unclean animal. Pero ginamit ng Diyos. Pwede rin yan. Na kahit yung kaaway nyo, pwedeng gamitin ng Diyos para i-provide yung pangangailangan ninyo. Bakit? Walang imposible at mahirap sa Diyos. Yung mga Egyptian nga, di ba? Nung umalis yung mga Israelites, hinipo ng Diyos yung puso ng mga Egyptian. Yung mga alahas nila, pinagbibigay nila sa mga Israelites. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan, hindi natin alam saan manggagaling ang panggastos. Paano maaayos ang problema? Paano makalalampas? Pero isang katotohanan, paulit-ulit nating nakikita na kailanman ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Balikan niyo yung buhay niyo. Sa mga panahong takot na takot tayo, nangangamba kung paano natin ipoprovide yung ating mga pangangailangan. Pero alalahanin nyo rin kung paanong kumilos ang Diyos at nag-provide sa ating mga pangangailangan. Di ba natawid din tayo? Tinawid din tayo ng Diyos. Amen po ba? Yung akala natin na hindi natin malalampasan, naaririto tayo, tinawid din tayo ng Diyos. Nalampasan din natin yun. Amen po ba? Alam nyo na yung kwento ko eh. Di ba? Sabi ko sa mga anak ko Lord, paano ko kaya sila mapag-aaral, mapagtatapos? Sabi ng Diyos sa akin, relax ka lang. Sabi mo sa iyong katabi, relax ka lang. Pag inuuna natin ng Diyos, relax lang tayo. Amen? Relax lang tayo. Parang sinabi ng Diyos sa akin tignan mo kung paano ko gagawa. Ngayon, ang mga anak ko, graduate na Kung gumastos man kami ng matrikula, napakaliit. Kasi lahat napasok doon sa eskwelahan na maganda, na walang matrikula. May bonus pa ang Diyos. Binibigyan pa sila ng mga sponsor na foreigner.
para may pang-alawan sila. Parang sinasabi ng Diyos na, wala ka naman dapat ipag-alala eh. Pag akong yung inuuna, akong bahala sa'yo. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, pag inuuna mo ang Diyos, siya ang bahala sa'yo. Sa likuran, sabi mo, pag inuuna mo ang Diyos, siya ang bahala sa'yo. Totoo po ba yan? Madalas lagi nating huli ang Diyos Di ba? Pag may pangangailangan tayo, sino unang naisip natin? Si Bombay. Si kumare, si kumpare. Huli na lang ang Diyos Pero hindi. Dapat uunahin natin lagi ang Diyos. At pag siya ang ating inuna, siya ang bahala sa atin. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Letter A, abiding ang kanyang pag-ibig. Sabihin natin, abiding ang kanyang pag-ibig. Anong ibig sabihin? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pansamantala. Ito'y nananatili, hindi nagbabago, patuloy na umiiral sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga ng Panaghoy 3:19-23, simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipigati. Sabay-sabay nating basahin. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa. Kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang, ito ay laging, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Kaya sabi ng Biblia huwag mong problemahin yung darating. Ang problemahin mo yung kasalukuyan. Bakit? Kasi sabi doon, ito ay laging sariwa, bawat umaga. Bawat umaga, yung grace, yung mercy ng Diyos, laging naririyan para sa atin. Amen? Amen. Palapakan nga po muli natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng awit, 136, pag binasa niyo ito, paulit-ulit yung katagang ito Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y, basahin po natin, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Anong sabi dyan? Sa wikang Ingles, sa Ingles nga. Wala. Ano yung kala ko, ba't kayo gumaganon Ha? Kala ko, ba't gumaganon sila Ano po sabi dito? Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures. Ulitin nga natin. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Paulit-ulit yan, 26 times. His love endures forever. Sabihin natin, His love endures forever. Galing ng Diyos, Tapat talaga siya, Kahit marami tayong sablay, hindi nababawasan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Palapakan po muli natin ang Panginoon. Letter T, panghuli na po, tiyak ang kanyang katapatan hanggang wakas. Sabihin nga natin, tiyak ang kanyang katapatan hanggang wakas. Ang Diyos ay hindi lang magaling magsimula, siya rin ay tapat na magtapos. Sabi ng Hebrews 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sabihin natin, tapat ang nangako sa atin. Sabi ng Philippians 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Kaya ano man ang magandang bagay na pinasimulan sa atin ng Panginoon, sigurado tayo, tatapusin niya yan. Amen? Amen. In our conclusion, tayo na po tayo mga kapatid. May natutunan po ba tayo ngayong umaga?
May natutunan po ba tayo ngayong umaga? Tayo na po tayo. In our conclusion, sabi po dito, ang Diyos ay tapat. Sabi natin, ang Diyos ay tapat. Kahit balibalik na rin natin ang mundo, tapat pa rin ang Diyos. Sabi natin, tapat pa rin ang Diyos. Dawa, ngayong buong buwan, yun ang maging pundasyon ng ating pong mga buhay. Ang katapatan ng Diyos sa bawat isa. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kahit hindi tayo tapat, tapat pa rin ang Diyos sa atin. Sa likuran, sabihin mo, kahit hindi tayo tapat, tapat pa rin ang Diyos sa atin. Hallelujah. Sige po, awit lang tayo ng isang awit habang nagpe-prepare din yung ating mga usher. Awitin lang natin itong awit na ito. Alam niyo po, yung ating aawitin, pwede dito tignan yung lyrics. Ang awit po na ito ay naging sikat. Ang pamagat ay, Great is thy faithfulness. Sabihin natin, great is thy faithfulness. Pag binalikan niyo yung istorya ng awit na yan, hindi yan naisulat noong, tawag doon, composer, nung panahon na siya'y sagana. Naisulat niya yan sa panahon na siya'y may sakit at may matinding pangangailangan sa pananalapi. Kumbaga sa panahon ng krisis. At sa panahon na yon, nararanasan niya yung biyaya ng Diyos. Kaya ipinanganak yung awit na yan. Ganon din sa ating mga buhay. Mas napapatunayan natin na tapat ang Diyos sa panahon na tayo'y merong mga pagsubok na kinakaharap. Bakit? Karamihan ng tao, inalisan na tayo, pero ang Diyos nananatili sa atin. Amen? Ganyan po katapat ang Panginoon sa buhay natin. Palapakan po natin ang Panginoon as we sing this song with understanding. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow. Turning with thee, thou changest not. Passion, they fail not. As thou hast been, ever. Sing from our heart. Taas natin ating kamay. Great is thy faithfulness. Morning by morning. Morning by morning. New mercies I see. All I have needed, thy
may suliranin man, Kahit may suliranin man, kahit ang aawitan, ikaw lamang. kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang. di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, Biyaya mo sa akin, laging laan. Sa akin walang hanggan, aking walang hanggan. inibig mo ako. Inibig mo ako. Noon pa man, Panginoon, Panginoon, dakila at tapat. Sa dalangin ko, Ako'y inibig mo, ako'y inibig mo. kahit ako ay ganito. Walang katapusan, pagmamahal. Yes, the people of God. Panginoon, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo, kahit ako'y ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. One more time, galing sa ating puso. Panginoon, dakila ka tapat. Ako'y inibig mo, kahit ako'y ganito. Walang katapusan. Walang pinipili. For the last time, Panginoon, dakila ka tapat. Sa dalangin ko, ako'y ibig mo, kahit ako'y ganito. Walang katapusan. Pagmamahal. Walang pinipili. Kahit kailan. Kahit kailan. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Pwede po bang palapakan natin ang Panginoon? Sa oras na ito, nais ko pong pagpalain natin ang ating mga katabi. Pwede po bang ipanalangin natin ang bawat isa? Kung maaari po kayong umalis sa inyong lugar, grab someone to pray, to bless. Ano man ang kanyang mga pangangailangan, hilingin natin sa Diyos na yun ay kanyang katagpuin. Sige po, maaari po tayong umikot. Magpanalanginan po tayo, gaya ng ating inawit. Tapat ang Diyos na siya'y dumirinig sa ating mga panalangin. Hallelujah! 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 Manampalataya po tayo ng Diyos ay narito sa ating kalagitnaan. Higit siyang malaki kaysa sa ating pinagsasama-samang mga pangangailangan. Hallelujah! Hallelujah! Siya'y sinlapit lamang ng panalangin. Buksan natin ang ating mga bibig. May kapangyarihan sa ating mga labi. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord, for there is power in your words. Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Nakikisa po kami sa mga humihiling ng kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman. Let it be done, Lord, according to your will. Let there be healing. Let there be healing. Hallelujah! 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 Mula ulo hanggang talampakan, ipuin mo pang bawat isa na naririto, Panginoon, at padaluyin ng himala ng kagalingan, pisikal, emosyonal, spiritual, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. In faith, Lord, we receive ang lahat ng aming mga pinanalangin sa iyo. Hallelujah. Tawagan ko po ang usher. Ngayon po yung first Sunday. Dapo natin ang ating mga sarili sa pag-aalala, sakripisyo ng ating Panginoong Yesus sa atin sa krus ng Kalbaryo. Salamat, tapat ang Diyos. Ang kanyang pinangakong tagapagligtas ay kanyang tinupad sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Para sa ating mga kasalanan, siya'y namatay upang tayo na makasalanan ay magkaroon ng katwiran sa harapan ng Ama at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, panalangin natin ang mga elemento na sa ating harap. Panginoon, maraming salamat po. Hayaan mong ihanda ang aming mga puso sa aming pakikibahagi. Hayaan mong makita mo kami na tunay na naunawaan ang lahat ng iyong ginawang sakripisyo sa krus para po sa amin. Tulungan mo po kaming makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Gamitin mo kami upang mabuting balita ng kaligtasan na aming tinanggap ay aming maibahagi sa iba. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Mari na pong i-distribute. Manatili po tayo sa diwa ng pagsamba ngayong pong umaga. Salamat, Panginoon. Panginoong Jesus. Salamat. Salamat ako. Inibig mo lubos. Salamat. Salamat. Aking Panginoon Jesus. Pinatawad Pinatawad mo ako at tinubos. One more time. Salamat. Salamat. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Salamat ako'y inibig mo lubos. Salamat. Salamat. Aking Panginoong Jesus, pinatawad mo ako. Pinatawad mo Ako at tinubos. Papuri. Papuri ko sa'yo'y hindi magwawakas. Ang awit na alay, ang awit na alay ko ay tunay at wagas. At kahit kailan, at magpakailanman. pasasalamat ko'y sa'yo iyan. For the last time, papuri. Papuri ko sa'yo'y Di magwawakas. ang awit na alay ko. Ang awit na alay ko
natin ang ating mga tinapay. 1 Corinthians chapter 11, verse 23. For I received from the Lord what I also pass on to you. On the night he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is given up for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin ang kanin. In the same way, after supper, took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Whenever you drink it, do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin na inumin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Malakas pong palakpak para sa ating Diyos na buhay. God bless us all. Hallelujah, lahat nga po ng pinagbala ng Panginoon. Minsan pa pong pinakamalakas na balakpak sa Kanya. Sama-sama po natin itong idedeklara na siya po ang ating Diyos na mga pangyarihan. Awitin po natin sa Panginoon. Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan. Haring kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapalaw
Hello. Praise the Lord. Isang pribilehiyo po na magamit ang aking buhay dito sa pulpitong ito. Salamat po, Pas Inggil, sa inyong tiwala po sa akin. Dadako na po tayo sa pagbibigay. Amen po ba? Pagpala po ba ang lahat? Makibukas po tayo sa 2 Corinthians 9:7 ay 9:6 hanggang 7. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti. Ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ibig sabihin ng Panginoon, pag nagtanim tayo ng marami, ay aani tayong marami. Halimbawa po sa magsasaka, nagtanim ka ng kalahating hektar lang, ay ibig mong makuha doon sa tinanim mo ay daang sakong palay, ay hindi mangyayari po yun. Ngunit kung tinanim mo naman ay 1 hektar, ay mga daang kaban ng maani po dyan, at higit pa po roon. Yun lamang po. At isa pong testimony po sa akin, nung nakaraang linggo po, bago po itong April 29 po ay nagbiyahe po ako papuntang Santa Maria. Sa pagbiyahe ko po sa Santa Maria po, naramdaman ko na yung sasakyan ko na parang ang takbo ay hindi maganda. Ngunit hindi pinahintulutan ng Panginoon na masiraan ako sa daan, bagkus nakabalik ako doon sa garahe at doon na nasira ang aking sasakyan. Nasira yung clutch disc, na bumitaw po yung kanya, yung spring sa clutch disc na humawak doon sa pressure plate. Laking pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil na time na yon, nandun ako sa garahe. Hindi ako sa expressway. Kung sa expressway ako, malamang matuwing ako. Kaya tapos, hallelujah, kinakabahan po. Tapos, yung kumpare ko na mekaniko ay nasa kumpanya yon, sinubukan ko siyang i-message o tawagan doon sa messenger. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung time na yon, kahit nandun siya sa kumpanya, ay nahugot ko po siya na gawin yung sasakyan ko. At itong dahil pinoproblema ko po yung outing, yung maliligo sa sa garay, hindi ko pinagpaalam kay pastora na sira yung aking sasakyan. Baka mag-alala siya at kumuha siya ng iba. Kaya po, nasa puso ko lang po yun at salamat sa Panginoon dahil yung mekaniko ko na dali-daling pumunta doon sa aking
Tsaka kinalalagyan ko sa balintawak. Salamat po. Yun lamang po ang maiksing testimony po. Panalangin na po natin ang ating blue envelope. Hallelujah, hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Panginoong, maraming salamat po sa umagang ito, sa pinagkaloob yung buhay, masaganang buhay, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na ang aming ikapo ay maluwag niyo pong tatanggapin ito sa bahay panambahan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang malilikom na salaping ito ay magamit lamang po sa ikalalago ng iyong ministeryo sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po ng marami, Ama. Pagpalain mo ang bawat magkakaloob ng aking mga kapatiran at sa mga hindi nakapagkaloob, Panginoon, ay patuloy na bigyan mo sila ng kanilang pagkakakitaan, Panginoon. Salamat po ng marami. Pinabalik po na namin sa iyo ang papurit, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos po ba ay tapat? Praise the Lord. So for our regular announcements, ayan po, ang atin pong Sunday Worship and Healing Service po ay nagsisimula po ng 8 a.m. Pakisabi po sa katabi 8 a.m. Huwag kang malalate next week. Ayan, lalo po pag nanay, araw niyo po sa linggo, magkita-kita po tayo sa linggo. Ayan po, para naman po sa mga sobrang excited, magpuri sa Panginoon, ang atin pong morning worship ay nagsisimula po ng 7:30 po ng umaga. So magkita-kita po tayo sa atin pong morning worship. And of course, sa lahat po ng gustong magpalakas sa kalagitnaan ng linggo, meron po tayong midweek service. Ito po ay ginaganap sa atin pong main church dahil tayo po ay extension. Sa JIL Luzon proper po, 7 p.m. po ng gabi. At dahil mahal na mahal po natin ang Panginoon, sama-sama po tayong manalangin at magpalakas at lumago tuwing Sabado po ito sa atin pong wind gathering tuwing Sabado po, 7 p.m. po ng gabi. Praise the Lord! Ayan, welcome po sa atin pong mga kapatid na sa kauna-unahang pagkakataon ay atin pong nakasama. Pwede po bang mahilingang tumayo ang atin pong mga KKBs? Nasaan po si Brother Joe Marie Herrero and Brother James Itang? Hello! Nasaan po si Brother James? Hi, James! Sige. Inaanyayahan din po nating tumayo ang atin pong first-timers from Men's Network, si Brother Celso Lahom. Kung tama po ako ng pagkaka-pronounce, Lahom. Nasaan po siya? Okay po. Next po, si Sister Aurora Aguilar from Women's Network. Nasaan po sila? Ayan, sige po, pwede po bang tumayo po tayong lahat at kamayan po natin sila? Welcome po to Jesus is Lord Church, Panaklayan Extension. Ayan, ang simbahan pong ito ay walang itinataas, kundi ang pangalan lamang po ng atin pong Panginoong Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Maaari na po tayo makaupo. Ayan. Welcome po sa Jesus is Lord Panaklayan. Ayan po, mamaya po, after po ng closing prayer, sige po, pwede na po tayo umupo. Ayan, ayan, mamaya po, after po ng closing prayer, lalapitan po kayo ng ating pastor. Kakausapin niya lamang po kayo. Praise the Lord. Do we have more announcements po? May additional announcements pa po ba tayo?
Wala na po. So sige po, sama-sama po tayong tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Napakaganda ng ating announcement. Mas malakas pong palakpak para po sa Diyos nating mabuti at tapat. Pwede po ba nating itaas ang ating kamay? Awitin po natin muli sa Panginoon, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Ika'y tapat sa habang Ika'y mabuti magpakailanman. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko. kabutihan. Huling awit mo sa Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin. Pwede mo bang minsan pa? As we declare, hallelujah, hallelujah. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Oh, we bless you. We honor you. We thank you for your faithfulness, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Naawitin ko. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pwede po bang minsan pa po nating palakpakan ang kabutihan, ang katapatan po ng Diyos sa ating mga buhay? Hallelujah, hallelujah. We bless you, we honor you. Shall we pray? Panginoon, maraming pong salamat, O God, sa umaga pong ito. Salamat po, O God, sa mga bagay na pinaalala at tinuro niyo po sa amin. Lord, we thank you for your faithfulness. The reason we're here, Panginoon, dahil tapat po kayo, Panginoon, sa mission mo, Panginoon, sa mundo pong ito. At tapat po kayo, Panginoon, even up to now sa mga buhay po namin. Maraming pong salamat sa kabutihan mo. Panginoon, patuloy po namin kayong itinataas, itinatanghal sa oras pong ito. Ang patuloy po naming dalangin, O God, man po yung sitwasyon, mga harapin po namin sa buhay. Lord, tulungan niyo po kami turuan na laging tumingin sa inyo, Panginoon. Kayo po na naging tapat po sa amin noon, ay mananatiling tapat hanggang sa ngayon, hanggang sa bukas, Panginoon. Dalangin po namin, O God, turuan niyo po kami tulungan na magtiwala sa inyo, manampalataya, na ikaw na nagpasimula ng magandang bagay po sa amin, Panginoon. Ikaw rin po yung magtatapos po nun, O God, sa buhay po namin. In the name of Jesus. Maraming pong salamat. Even, Panginoon, sa lingkod mo na ginamit mo sa aming kalagitnaan, sa buhay po ng aming Pastor Engel Naval, Panginoon. Lord, kayo po yung nakakaalam ng dalangin ng kanyang puso. We pray in the mighty name of Jesus. Lord, tugunin mo, Panginoon, sagutin mo. If it will please you more, it will bring you greater glory, Panginoon. Higitan mo, O God, yung mga tugon sa kanyang panalangin sa pangalan ni Jesus. We pray for your breakthrough miracles, Panginoon, to happen, O God, sa kanyang buhay. At yan po yung dalangin ng kanyang puso, Panginoon, granted in Jesus' mighty name. Sampu ng kanyang sambahayan. Marami rin pong salamat, Panginoon, sa mga kapwa ko mananampalataya na naglaan ng oras para po sa gawain mo, Panginoon. Lord, kayo po yung nakakaalam ng buhay ng bawat isa, ng sitwasyon ng buhay po namin. Lord, we pray in the mighty name of Jesus. I pray, O God, and I believe, O God, kayo na po yung kumatagpo sa pangangailangan po namin, be it physically, financially, emotionally, spiritually. Lord, you will bless your people, O God. Lord, you will bless yung mga anak mo, Panginoon, na inuuna ang karihan mo, Panginoon, in Jesus' mighty name. Kaya nga po, maraming pong salamat, and we believe, hindi lang po sa amin, sampu ng sambahayan po namin ay pagpapalain mo. Marami pong salamat, Panginoon, even sa mga first-timers, O God, na dinako mo sa lugar pong ito. Naniniwala po kami, hindi po ito yung huli, kundi pasimula pa lang po ng maraming bagay, magagandang bagay, O God, na mararanasan po nila, Panginoon, galing po sa inyo. Salamat po. We bless you and we honor you sa mga kapwa po namin manggagawa na ginamit mo sa aming kalagitnaan, O God, sa SOS, sa music, sa
Man, Panginoon, sa Asheret, Panginoon, sa lahat ng mga itinayo mo sa umaga pong ito, kayo po'y magbalik po ng lakas po na wala po sa kanila, O God. At Lord, isilid mo sa mga puso po namin yung kagalakan ng makapaglingkod po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa umaga pong ito. Uwi po kami, Panginoon, bit-bit. O God, yung pananampalataya, bit-bit, Panginoon, yung katotohanan na meron po kaming tapat na Diyos na hindi po kami iiwan, hindi po kami pababayaan, Panginoon. Anumang pong sitwasyon ng buhay po namin, mananatili po kayong tapat sa buhay ng bawat isa. Salamat po ng marami. We honor you and we bless you. Pwede po bang itaas po natin ating mga kamay sa Panginoon? Magsimula po tayong magpasalamat para po sa mga pagpapalang tinanggap na po natin. Come on, let's act. Let's believe, O God, and by faith, we believe that we receive, O God, your blessings, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming pamilya. Salamat sa kalakasan, salamat sa pabor, Panginoon, salamat, Panginoon, sa kagalingan, salamat sa pagpapala mo, O God, in the name of Jesus. Patuloy po namin dinedeklara ang katagumpayan mo sa buhay po namin at dinedeklara that Jesus is Lord over our lives, Jesus is Lord over our families, and Jesus is Lord over JIL Luzon South in Jesus' name. Salamat po. We claim that this year is the year of our supernatural breakthrough for your glory alone, Panginoon. Sa lahat po ng katagumpayan, we promise and we vow to give you all the praise, all the glory and honor and thanksgiving. Sa inyo po lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen.